Lina, salamat po. Okay. Okay po. So, ngayon po ay parang yung setup po natin, Sister Lina, para pong nasa classroom po ba ako? Ano po? Tatawag po ako ng pangalan, mamaya po dun sa, baga, parang interaction po yung ating gagawin. Pero, ang nais ko po ay parang ako po muna yung mag-share. Kunwari po, kayo po yung babahaginan ko po, Pero ang gagamitin ko po yung tracks. Kaya po, nag-print po ako ng isang kopya para magamit po natin. So, habang dinidiscuss ko po ito, ay ako po yung magre-request kung pwede po na paki-open po nung track po doon sa cellphone para po masundan niyo po ako. Ano po? Okay lang po. Ayan. Okay. Yung pong goal po natin dito, kung bakit ko po ito shinare. Actually po ito pong kopya na ito, galing din po sa pastor na naging kaibigan ko rin po. Nadyan din po sa Mauban. Naalala ko lang po nung isang araw, nagle-layout po ako ng track. Sabi ko, magle-layout ako. Naalala ko po yung mga binigay niya pong mga soft copy. Naalala ko po meron pong isang track po dun sa folder. So, ang ginawa ko po ay naalala ko po kayo, sabi ko, may share ko din po sa inyo. Kaya, Brother Christian, Brother Irodel, nawa ito'y makakasama po natin. Nawa ito'y magamit nyo, sa mga, hindi lang sa iba, pati mismo sa pamilya natin, kapatid, maging sa anak, maging sa asawa, o maging sa kahit kanino man. Kasi normal yung binibigay po nating tracks ay inaabot lang po natin, tama po Pero okay lang po yung kasi meron naman po may tanong tapos may sagot. Ito naman po ay talagang very interactive po yung nature po ng track. Kaya, umpisahan ko na po. Okay. Ayan. So, yung title po ng track sa English po is Stop. Stop. Pero sa atin po, since mayroong translation naman po tayo ay Hinto. Okay, babasahin ko po muna yung title. Ito po yung track po natin. Medyo baliktad po ako sa camera. Hinto. Isipin saan ka mananatili sa kabilang buhay. Okay, ako po ay tatawag ng pangalan. Kay Brother Christian muna ako mag-start. Kunwari po ako nagsishare na po. Christian, anong nakikita mo dun sa unang page ng ating track? Merong picture, tama? Opo, sir. Okay. So, maari mo bang sabihin sa akin ano ang mga nakikita mo sa larawan? Kunwari lang po ito, Sister Lina, ano po? Sir, meron pong tao. Okay, good. Ano pa po yung ating napansin doon? Cross po, sir. Okay. Sa yung libro. Okay. So, then may apoy po. Tama. Oh, yan. Ayan. So, meron tayong nakita dito na may aklat. It represent the Bible. Then, may tao naglalakad. It represent po, tayo po yun, yung tao. Then, yung naka-black po doon, yun po yung, sabihin na po natin yung minister o yung maring pastor o evangelist. And then, meron pong cross as a symbol ni Christ, pong kanyang death. And then, there is a resurrection. And then, sa bandang dulo po ay merong, sa bandang right side, meron pong apoy. So, that represent yung hell, yung impyerno. And then also may mababasa po tayo dito, babala ng Diyos. So ginagamit po ng Diyos ang mga nabanggit kong mga bagay, kagaya ng Biblia, maging ang pastor o yung preacher, o mismo ang Panginoong Hesus ay nagbigay siya ng babala. So yun po yung mensahe po ng picture. Pwede po nating sabihin po ganun. And then punta na po ako dun sa title. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun po yung greatest gift. Alam na po natin yan. Yun po yung kaloob ng Diyos para sa ating mga tao. Buhay na walang hanggan. Ang tanong ay ito ba ay tinanggap mo na, Sister Glenda? Ito ba ay tinanggap mo na, Brother Irodel? Opo. Okay. Okay lang po. So, yun po yung sagot. Pero ang totoo po ba, basahin po natin yung 2 verse. Gagamitin po natin yung Bible. Pero since ang sinesharean po natin madalas ay wala namang hawak na Bible, dun po sa bandang ilalim, meron pong 2 verse.
Yung pong verse na nandun is Mateo 11:28 and Isaiah 55 verse 6 and 7. Okay. Ako na lang po muna yung magbabasa, then diretso na po tayo dun sa conversation po. Ano? Okay. Sinabi ni Hesus Kristo, ito po yung sabi niya, Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahinahin. Then Isaiah 55:6-7, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama at kanyang lakad, at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Isaiah 55 verse 6 and 7. Okay. Ngayon po, sa kunwari po na iniabot na po natin yung tracks, ano? Kasi ito po yung mga question na pwede po nating ibigay sa kanila. Okay. Una po ito. Yung unang tanong. So, sasabihin lang po natin, ito pong tracks na ito, yung Bible track na ito ay nagpapaliwanag lamang kung ano at kung paano mo personal na makikilala ang Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, yun po yung sasabihin natin. Tungkol saan po yung track? Sabihin lang po natin, nagpapaliwanag lamang po ito kung paano mo personal na makikilala ang Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, then medyo sangatan mo ng tanong, sabihin mo lang na marami ka bang naiisip tungkol sa Diyos? Yan. Pag sinabi niyang oo, diretso na po tayo sa tanong. Sasabihin mo lang, maaari ba akong magtanong sa iyo? Naturally, yung pong tao magre-response. Sasabihin niya, opo, oo. Okay, ito po yung tanong. Naririnig na rin po ito, pero ulitin ko lang po ano. Kung mamatay ka ngayong gabi, o kung kailanman dumating ang araw na yon, alam mo na ba na 100% sigurado ka na ba na pupunta ka sa langit? Okay, yun po yung challenging question doon. Sabihin nung mga response, kung nagtatawag ako, Brother Christian, ikaw sa palagay mo? Ulitin ko yung tanong, kung mamatay ka ngayong gabi o kung kailanman pag dumating ang araw na yon, alam mo ba na 100% ka na sigurado ka na pupunta ka sa langit? Yes or no? Yes, sir. Okay, yun sagot Yes, ano, yes or no? Okay. Okay, yes. Ngayon, gusto mo bang makatiyak? Kunwari lang ano, gusto mo bang makatiyak? Yes or no? Okay. Oh, okay. Ngayon, kunwari, sabihin mo lang na pinapakita ng track na ito o ng pamphlet na ito kung paano tayo makakatiyak ng ating kaligtasan mula sa Biblia. Okay? Maaari ba nating tingnan ito at kung bubuksan mo ito, makikita mo na dito na meron itong 4 na puntos or 4 na points. Okay? Makikita po nila doon, merong number 1, 2, 3, 4. Tama po ba? Okay? Okay. So, yung una, maaari mo bang basahin at pakibasa ng pamagat doon sa unang punto na sinasabi doon. Ang tanong po doon, paano tayo makatitiyak? Assurance of salvation po ito. Paano tayo makatitiyak na mayroon tayong buhay na walang hanggan? Pwede bang pakibasa ng una, Brother Christian? Sir, ito po ay ang lahat ay nagkasala. Tama po. Okay, yun po yung pababasa muna natin. Kumbaga, yung makikita nyo po rito yung interaction po ano. Hindi lamang po yung sila yung nagbasa, pero talagang tatanungin po natin ng isa-isa. Ang lahat ay nagkasala. Okay. So and then, nasasabihin po natin, pwede mo bang basahin kung ano ang nakasulat sa Roma 3:23. Yung pong Roma 3:23 ay nakasulat na po doon. Okay? Brother Christian, pwede mo bang basahin? Assuming, at ikaw yung aking sinesharean, kunwari. Please. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ang lahat ay nagkasala o nagkasala. Ito po yung pangalawang tanong, ano sa palagay mo ang pangunahing idea o konsepto sa talatang ito, sa verse na ito, sa palagay mo? Ano yung pangunahing Sir, ano din?
Yung main Meron po thought, dito. dyan mismo sa Romans 3:23. Ano sinasabi dyan? Ano yung pinaka-main idea? Okay, sabihin ko na yung sagot. Nagkasala po. Oh, yan. Amen. Lahat ay nagkasala. Nagkasala. Tama. Okay, ngayon, tatanungin po ulit natin siya, ano ang ibig sabihin ng kasalanan? Christian. Ang ibig sabihin ng kasalanan? O, para sa'yo, ano ang kasalanan? Ang kasalanan po ay isang uri ng Okay. Kasalanan. Ano ang kasalanan? Ang totoo, Brother Christian, ang sagot ay nakalagay na mismo sa track. Oh, nandyan po ano. Pero assuming po na ganun po yung sitwasyon, okay lang po, okay lang, Brother Christian, wala namang problema doon, ano. So then, ang gagawin natin, ituturo natin dun sa tao yung mga picture. Okay? Then, babasahin niya isa-isa, and then bibigyan mo ng paliwanag. Yung paliwanag, ibibigay ko sa iyo after ng discussion. Yung mga, itong mismo sinasabi ko, ibibigay ko po sa inyo, ano, para may guide po tayo. Okay, sasabihin ko na yung unang paliwanag. Ang kasalanan ay nagiging dahilan ng paglayo ng tao sa Diyos. Yun po yung sasabihin po natin, ano. O ito ay paglakad ayon sa sarili nating paraan, hindi paraan ng Diyos. O ito yung kasalanan na inuuna natin ang ating sarili, hindi ang Diyos. O ang kasalanan ay ang siyang sumisira sa pangunahin at ikalawang utos ng hindi pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kasalanan yun, ano? Okay? Ito pa ang kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Tulad ng isang pag-aaway na naglalagay ng pader, okay, ng dalawang mag-aaway sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Yun yung kasalanan. Para siyang pader, naghihiwalay sa dalawang magkaibigan. Okay. Ito pa yung tanong, ito pa yung ilang kong masasabi tungkol doon. Ano? Kung maisip mo sa sukat na 0 hanggang 100% na pagiging perfecto ang Diyos ay 100% perfect. Okay? Ngunit tayo, kumpara sa Diyos, ay wala. 0%. Alright. 0 perfect. Wala tayo. Subalit, kapag kinumpara tayo sa isa't isa, halimbawa, kinumpare natin ang tao sa tao, sinasabi natin na tayo ay mabuti. Mas mabuti sa iba. Pero kumpara sa perfection ng Diyos, o yung pagiging perfecto ng Diyos, lahat po tayo ay makasalanan pag kinumpara sa Diyos. Okay. Ito pa po yung kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa 10 utos ng Diyos. Kasalanan po yun. Ang una, nagsasabing unang utos ng Diyos, walang ibang Diyos. Okay. And then mas madalas inuuna natin ang lahat o yung ibang bagay o ang ating sarili kumpara sa Diyos. Ngayon, ang gagawin natin, isa-isa po nating pababasahin yung ating pong binabahaginan. Doon po sa bandang kanan, nung katabi po ng mga picture, meron pong mga commandments doon. Okay, Christian, pwede mo bang basahin? Kunwari yung 1 to 10, yung 10 utos. Please. Walang ay, Rodel. Yes. Ay, Rodel, ikaw. Wait ka na, Amir. Yung 10 commandments, babasahin lang. I-walk through lang natin na mabilis. Nasa bandang kanan. Walang ibang Diyos, walang sa kasambahing imahe. Huwag gagamit ang ngalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Panal ang araw ng Pangilin. Ano po ito? Pangilin. Pangilin. Igalang ang iyong ama at ina. Huwag papatay. Huwag makipatid. Huwag magnanakaw. Huwag magpaparatang. Huwag maghahangad sa mga ari-arian ng iba. Amen. Yun. Okay, so yun yung 10 utos. Ano? Okay. Pang-apat na tanong, sa bandang ibaba ng larawan, doon po ay may nakasulat,
binabanggit po doon na lahat tayo ay ganap na makasalanan kung ihahambing sa kabanalan ng Diyos. Okay. Alright, panglima, panglimang tanong, nais mo bang maging Diyos mo si Jesucristo na siyang Diyos ng Biblia? Ganun na lang ano. Nais mo bang wakasan ang iyong relasyon sa kasalanan at magkaroon ng bagong relasyon sa Diyos at maging kaibigan ng Diyos? Okay. Pangalawa, ito na po tayo sa pangalawa. Sister Lina, Sister Glenda, pwede po, maaari po bang pakibasa ng pamagat nung pangalawang point natin, Sister Glenda? Kung na-open niyo po yung... Okay. Sige, Brother Irodel, please. Yung pangalawang... Yes. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, pwede mo bang basahin ang Roma 6:23? Nakasunod na po iyon sa ilalim. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. Alright, so nakita natin ngayon na tayo ay makasalanan kumpara sa Diyos. Ngayon, ano ang kahihinatnan nito dahil tayo makasalanan? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Okay. So, ito po yung paliwanag. Ang ibig sabihin po noon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin po nito, dahil tayo ay nagkasala sa pamamagitan ng paglabag sa mga batas ng Diyos, yung commandment ni God. So, tayong lahat po ay nagkasala. At dahil tayong lahat ay nagkasala, patungo po tayo sa kamatayan. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo na po yung mga statement na ito, pero kumbaga, ang purpose po noon ay dinadaanan lang po natin so that maging familiar po tayo dun sa gamit, if ever po na magagamit po natin ito. Okay, ngayon, ano ang kamatayan? Meron po tayong dalawang uri. Ang totoo, mayroong 3 uri ng kamatayan po sa Bible, Pero doon po sa track natin, 2 po yung sinabi doon. Ang unang kamatayan ay kapag namatay na ang ating katawang lupa. Ang ating katawan, pag namatay, po yung unang kamatayan. Pero yung pangalawang kamatayan ay mas malubha. Mas malubha. Okay? Kasi ang tinatawag po ito na kamatayang pang walang hanggan. Okay. Pwede mo bang basahin, Brother Christian, ang pahayag 20 verse 14? Ikalawang kamatayan, para sa pangalawang kamatayan, or lake of fire, binanggit po doon. Wait lang po, hanapin ko lang po. Number ano po yun to? Sa 20 verse 14, dun sa ilalim lang, sa kasunod po. Okay po. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid, ang dagat-dagatang apoy. Yes. Yun po yun. Yung ikalawang kamatayan is what we so called yung lake of fire. Yung second death. Okay, meron bang paraan upang hindi tayo mapunta sa lawa ng apoy? Yes? Meron. Okay, meron. Kaya ang gagawin natin, titingnan po natin yung kasunod na verse sa Roma 6:23 letter B. Okay, sasabihin, ako na lang po yung titingin, pabasa po nito, Okay, nag-aalay ang Diyos ng isang libreng regalo. Ang tawag dito ay buhay na walang hanggan. Yun po yung eternal life. Ito po yung libreng regalo, free gift, Roma 6:23. So, binasa ko po yung verse, again, yung A and B, ang pinansin ko po dito yung letter B, yung second part. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, ngayon ang tanong ito. Ano ang normal na kahulugan ng regalo o kaloob? Okay, sasagot ngayon yung estudyante o yung sineshare natin. Sabihin nila, maaaring yung regalo ay isang regalo o kaloob. Ito yung regalo na maaari mong iwan o maaari mong tanggapin o maaari mong tanggihan. Maaari mong tanggapin o maaaring tanggihan. Regalo.
sasagot siya kahit anong sagot. Basta ang ibibigay nating sagot, isang regalo o kaloob, ito ay maaari mong tanggihan o maaari mo itong tanggapin. Ngayon ang tanong ito, ano ang buhay na walang hanggan? Okay. So pag sinabing buhay na walang hanggan ay yung mapupunta tayo sa langit kapag namatay tayo. At nakilala natin ang Diyos ngayon habang buhay, bilang ating malapit o may malapit tayong personal na relasyon, bilang ating personal na kaibigan. Okay. Kasunod na tanong, kanino natin makukuha ang buhay na walang hanggan? Christian. Brother Christian. Kanino Jesus. natin? Okay, tama. Tama po yung sagot kay Kristo, kay Lord. Kanino natin makukuha ang buhay na walang hanggan? Sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang titingnan na naman natin po ngayon as yung Ephesians sa bandang baba. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians 2, 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y, ano po sabi doon? Nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag pagmapuri. Okay, so doon po natatapos yung pangalawang point. Una, ang lahat ay nagkasala. Romans 3:23. Pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung second point. Dadako na po tayo sa pangatlong punto po ng track. Okay. Pwede mo bang basahin na pamagat? Christian, yung third point. Tinanggap niyo po ang lahat ng ating kaparusahan. Yes. Salamat. Pagka halimbawa bumasa siya, yung student, yung tao, sabihin niyo salamat, salamat po sa basa. Tinanggap ni Jesus ang lahat ng ating kaparusahan. Okay, ano sa palagay mo ang pangunahing konsepto, idea ng talata na ito? Alright, so siguro kung hindi niya nasagot, tayo nasasagot. Si Kristo, ito po yung idea doon. Si Kristo ay namatay para sa atin. Dapat tayo yung paparusahan, pero kinuha ni Kristo yung parusa na sanay para sa atin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan para sa atin. Okay, ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, meron po tayong makikita na doon. Meron pong illustration po dito. Yung pong parang may arrow, may cross, tapos may hell, may apoy. Okay, ipapaliwanag niyo po ito. Ngayon yung paliwanag po nito, again, isesend ko po lahat ng sinasabi ko, later po, pagkatapos po ng discussion po natin. Pero, kumbaga, ito na po yung ilang sa mga paliwanag doon. Okay, maaari mong ibalik ang iyong imahinasyon, Pwede mong isipin na makalipas ang 2,000 taon, 2,000 years ago. Kumbaga, nakalipas yung panahon na yon, noong si Kristo ay namatay sa krus. Then ang gagawin nyo po, pwede naman pong ready-made na po yung illustration, or else pag wala, pwede po tayo magguhit ng cross. Okay, 2 linya po, cross. Alam ng Diyos ang tungkol sa lahat ng nabubuhay. Alam ng Diyos ang tungkol sa lahat ng nabuhay mula sa simula hanggang sa wakas ng sangkatauhan. Kaya ang gagawin po doon, guguhit po ng timeline. Kaya meron po doon guhit from the start going to the end. Para po bang line, tapos integer lines. Okay. Alam ng Diyos ang tungkol sa iyo at sa akin o sa mga nabubuhay hanggang ngayon. Alam ng Diyos ang bawat kasalanan na ginawa ko mula nung araw na ako'y pinanganak hanggang sa araw na ako ay mamatay. Kumbaga, omnipotent, omniscient, all-knowing God ang ating Panginoon. Alam ng Diyos ang tungkol sa bawat kasalanan na gagawin ko. Alam ng Diyos ang tungkol sa bawat kasalanan na gagawin mo mula sa araw na yon na ikaw ay ipanganak hanggang sa araw na ikaw ay mamatay. So it means, ang isang tao kapag ka isinilang hanggang siya ay mamatay, alam ng Diyos yung buhay niya. Maging yung mga kasalanan na nagawa niya. Okay? Alam ng Diyos ang tungkol sa mga kasalanan ng lahat ng nabuhay sa nakaraan. At alam ng Diyos ang kasalanan ng lahat na mabubuhay sa hinaharap. Ibig sabihin, yung mga taong hindi pa pinapanganak, pag ito'y nabuhay,
naging tao, alam na ng Diyos yung kanyang magiging buhay. Maging yung kanyang magiging mga kasalanan. Okay? Ito pa yung karugtong na paliwanag. Noong si Jesus ay namatay sa cross, inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tayo po naman ay lahat ay agree po doon. Amen? Maaring sa akin at sa lahat ng nabuhay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Okay? Then inilipat ang lahat ng mga kasalanan na iyon mula sa atin at iyon ay inilagay sa ating Panginoong Jesucristo. Itinuring ng Diyos si Jesus bilang makasalanan at ginawa ng Diyos Ama na si Jesucristo na tanggapin ang buong parusa sa cross sa loob ng 6 na oras. Alam niyo po yun, nakapako si Lord sa cross. 6 hours. From 9 a.m. to 3 p.m. Then nalagutan siya ng hininga. Na sa halip na parusahan tayo, magpakailanman, eternally, sa eternal lake of fire. Okay? Kaya meron pong bilog doon na nakalagay. And then meron po tayong arrow po doon na nakaturo kay Christ at merong arrow down. Curved arrow line na nakaturo sa baba. Okay. Sa halip na tayo yung tumanggap na parusa, si Jesus po ang tumanggap. Okay. Inilagay sa ating Panginoong Jesus ang kasamaan nating lahat. Isa natin makikita po yung verse dun po sa Isaiah 53 verse 6. Nakalagay din po doon sa kopya po natin. Okay, and then, i-declare po natin, si Jesus ay naging tagapagligtas o siya yung tagapagdala ng ating kasalanan o kahalili ng mga tao. Siya yung tumanggap ng buong kaparusahan para sa lahat ng ating kasalanan sa cross. Sa halip na tayong maparusahan magpakailanman para sa ating kasalanan sa lawa ng apoy. Kaya sinasabi niya siya ang ating tagapagligtas o tagapagligtas ng mga tao. Okay? At maaari mo rin siyang maging tagapagligtas. Maaari mo siyang maging tagapagligtas. Ibig sabihin, siya ay accessible. Siya ay available na maging tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas ko, maging tagapagligtas mo rin. Okay? Alright. So, tandaan, meron pong things to remember, ayon sa statistic, sa estimate, na mahigit na 100 billion na ang taong nabuhay na naitala sa buong kasaysayan simula ng creation. Okay? Maaari mo ngayong isipin kung ano yung mararamdaman pag ikaw ay naparusahan magpakailanman dahil sa iyong mga kasalanan sa lawa ng apoy. Ano kaya ang iyong maiisip ngayon? O ano ang iyong nararamdaman? Okay, halimbawa, meron po tayong ginawang konting mathematics po doon. Halimbawa, sa isang araw, nakagawa ang isang tao o nakagawa ako ng kasalanan ng 20 beses isang araw. Okay? At ako ay nabuhay ng 75 years sa buhay ko. Okay. Sa isang araw, sa isang taon, alam niyo po meron pong 365 days. Kapag binultiply po natin yung 20 times na kasalanan ko kada araw, at sa loob ng nabuhay ako halimbawa ng 75 years, at sa loob ng isang taon, meron pong 365 days, alam niyo po ang tatanggapin ko pong parusa ay 547,500 punishments. Okay, yun po yung sanang tatanggapin ko. Okay, pag inisip ko po yung kaparusahan na tatanggapin ko mula sa Diyos, ay more than 500,000. Okay. Alright, pero ang point po doon, yung parusa po na yon, sa halip na ako ang tatanggap, ay ang Panginoon na po ang siya tumanggap ng parusa na yon. Sa bawat kasalanan na nagawa ko, sa ngayon, ng bawat kasalanan na nagawa ko, ginawa ko, o ginagawa ng lahat ng tao, ang totoo po noon, si Kristo po ang siyang tumanggap ng buong kaparusahan na yun. Ano po? Okay. Bukas na ngayon ang pinto ng langit. Meron mong statement po doon. At question. Bukas na ngayon ang pinto ng langit para makapasok ang lahat ng tao. Ngunit ang tanong ito, paano tayo makapapasok sa langit? Kaya sa number 4, yung pang-apat na points, yung pang-apat, pupunta po tayo doon ngayon. Okay. Una, para makapasok po sa langit, meron pong 2 bahagi po yun.
Una ay maniwala ka at sumampalataya ka kay Kristo. Pangalawa, itanggapin si Yesu Kristo bilang iyong tagapagligtas. Yung po sasabihin po natin doon, sa kanila. Pero alam niyo po doon sa letter A, meron pong 3 point po doon or sub-point. Halimbawa, ang sinabi ko po kanina, maniwala ka o sumampalataya ka kay Kristo. Pangalawa, tanggapin si Yesu Kristo bilang iyong tagapagligtas. Ito pong statement na sinasabi ko sa inyo ay yung paraan kung paano po makakapasok sa langit. Unang subpoint po nung pananampalataya kay Kristo ito, maniwala ka o sumampalataya ka kay Yesu Kristo bilang siya ay anak ng Diyos. Pangalawa, sumampalataya ka o maniwala ka kay Yesu Kristo bilang siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Yan yung pangatlong subpoint. Maniwala ka at sumampalataya ka kay Yesu Kristo bilang siya'y nabuhay na muli matapos siyang mamatay. Nagkaroon na resurrection. So, yun po yung 3 bahagi ng pananampalataya. Okay. Pangalawa, ay tanggapin. Ito po mahalaga rin. Tanggapin mo si Yesu Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Okay. Maaari mo bang basahin? Nabasa na natin yung title po. Okay. Alright. So, ito po yung paliwanag po doon. Narinig mo na ba na dapat tayong sumampalataya kay Kristo upang tayo makapasok sa langit? Sabihin ng iba, maring oo, maring hindi pa. Ngayon ang tanong, ano ang ibig sabihin ng sumampalataya kay Kristo? Okay, kaya binanggit ko po kanina. Ang totoo, nabanggit ko na po yung sagot. Binasa ko lang. Ano ang ibig sabihin ng sumampalataya kay Kristo? Ay babasahin nyo lamang po, o babasahin nila yung nasa ilalim na subpoint ng maniwala ka o sumampalataya ka kay Yesu Kristo. Una, bilang siya ay anak ng Diyos, bilang siya ay namatay para sa ating kasalanan, at bilang siya ay nabuhay muli matapos mamatay. So, yun po yung kahulugan ng sumampalataya ka kay Kristo. Alright? Okay. Then, pangalawang tanong po nung sa pangapat na point. Naniniwala ka ba na si Yesu Kristo ay 100% na Diyos na dumating sa lupa bilang isang tao? Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Sasagot po nila ay oo. Dahil sila naman po may mga idea na rin tungkol po kay Kristo, Unless sila po yung mga hindi naniniwala kay Lord, Pangatlo, naniniwala ka ba na si Yesu Kristo ay namatay sa krus para sa ating lugar, para sa atin. At siya'y naparusahan para sa ating nakaraan o kasalanan. Upang siya'y naparusahan sa lahat ng ating kasalanan noong nakaraan, kasalukuyan at darating na mga kasalanan, at siya'y ating maging tagapagligtas. Sabihin nila, opo or oo. Pangapat, naniniwala ka ba na si Yesu Kristo ay bumangon sa mga patay sa katawan pagkatapos ng 3 araw at siya ay buhay na ngayon? Sabihin nila, kung oo ang sagot nila, ibig sabihin, ito malapit na tayo, nasa kalagitnaan na tayo. Lahat tayo ay kailangan gawin yun at sabihin sa Diyos na tinatanggap natin siya ngayon, si Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas. So nangangahulugan po ito na tinanggap na nila o tinatanggap niya ngayon ang pagsakripisyo ng dugo ni Yesu Kristo sa krus bilang kabayaran para sa iyong mga kasalanan. Nagtitiwala kay Kristo lamang upang iligtas ka. Kay Kristo lamang nagtitiwala, yung trust na kay Kristo, at hindi sa ating o sa iyong mabubuting mga gawa o kahit anumang relihiyon. Gagets niyo po? Okay. And then, pagkatapos, pinibigyan niya tayo ng libreng kapatawaran at buhay na walang hanggan ngayon. Ito po yung paliwanag naman. Pupunta na po tayo dun sa 3 larawan. May 3 pong picture po dun sa baba. Okay. So, ang Diyos na nag-aalok sa atin ng lahat ng kapatawaran na kung saan si Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas. Na kapag tinanggap natin si Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas, so tuturo po natin yung larawan doon. Meron po doong tanggapin. Yung una. Okay, tapos pag tinanggap si Kristo, yung kasalanan, pinapatawad. Yung kabigatan, yung burden ng kasalanan na nawawala.
Okay, nalulus yung gumagana yung kanyang kabigatan. And then, yung pong galit ng Diyos, wala, dahil kay Kristo. Yung galit ng Diyos, noong dati ang kalagayan po ng tao, ang Diyos po ay galit sa tao. Pero dahil kay Kristo, dahil sa pagpapatawad ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo sa cross, alam niyo po yun, nawawala po yung galit ng Diyos mismo dun sa tao. Dahil sa ating kapatawad ng Diyos. So, okay. And then, pupunta na po tayo dun sa likod ng ating page. At malapit na po tayo matapos. Ano po? So, okay na po tayo dito. Alright, so ang gagawin natin, sabihin po natin, maaaring pong basahin ang John 1:12 or Juan 1:12. Ako na pong babasa. Subalit, ipinadit na rin po sa likod, ano po? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, pangalawang tanong. Ano ang dapat nating gawin sa unang bahagi ng talata? Okay, pag binasa nila yung verse, sagot po nila, o tatanungin natin, ano ang dapat nating gawin? Ayon sa sinasabi ng talata o ng verse, kailangan nating tanggapin sino? Si Kristo bilang ating tagapagligtas. Kasunod na tanong, ano mangyayari sa atin ayon sa ikalawang bahagi ng talata matapos nating tanggapin si Kristo? Yung ginawa natin, tinanggap. Ano mangyayari pag tinanggap? Ang sagot nila, supposed to be, magiging mga anak ng Diyos. Paliwanag po yung sinabi ng verse. Amen. Ito po yung paliwanag. So, since nangangahulugan po na tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at tayo naging kanyang anak, tayo ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Ang Diyos po, ang nagiging ating Ama, ang Diyos Ama sa langit. Nakakatawag na tayo ng Ama ko. So, at tayo ay nagiging kanyang mga anak. Maaari na tayong tawagin o tumawag sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, mahal na Ama na sumasalangit. Kasi anak na tayo ng Diyos. At tayo ay isinilang na muli. Alam niyo po yun, isinilang na muli o na born again. Alright? Narinig mo na ba yun dati? Sabihin po natin gano'n. Narinig mo na ba yun dati? Alam mo, ipinanganak ka maraming taon na. Okay. Alright, so, alam mo na ipinanganak ka nung maraming panahon ng nakaraan sa iyong pamilya, sa pamagitan ng iyong magulang. Ang tawag po doon ay first birth, ay unang kapanganakan. Yung pangalawa, kapag tinanggap mo naman si Kristo bilang iyong tagapagligtas, at ikaw ay naipanganak muli sa pamilya ng Diyos, ikaw ay magkakaroon o makakakuha ka ng pangalawang kaarawan or yung second birth. Kaya merong born again. Kakaroon ng regeneration. Pansinin niyo po yung regeneration from yung prefix niya re. Sinilang na muli sa pamilya ng Diyos. Ano po? Ito po yung kasunod na tanong sa kasunod na talata sa Roma 10:13. Pababasa po natin sa kanila yun. Maaari mo bang basahin? Okay. Sabi po doon, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang tanong, ano ang dapat nating gawin upang ayon sa unang bahagi ng talata? Mag-iisip po ngayon sila, no? Babasahin po nila yun. Sasabihin nila, dapat tayong tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay maligtas. Amen. And then, kapag tumawag na, ito po yung kasunod na tanong, kapag tumawag tayo kay Kristo para iligtas, o para iligtas tayo, ano mangyayari sa atin? Yun na, nabanggit na po natin, tayo ay maliligtas or we shall be saved kapag tumawag. Alright, ang tanong, nakasunod na ito, maliligtas mula saan? Okay, mula sa lawa ng apoy or lake of fire. Panglima na tanong, kung ang taong ito ay namatay o kung ikaw ay namatay o siya na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo pagkalipas ng 50 years or 75 years, saan ito pupunta? O saan ka pupunta? Sasagot po siya, sa langit. Ang tanong naman ay, bakit? Ayan, susundan po ng kasunod na tanong, bakit? Dahil tumawag sila o tumawag siya sa Panginoong Jesucristo upang iligtas sila or siya at iniligtas niya sila. Okay, yun po yung pangalawang talata. Next,
is yung kasunod na talata po sa 1 John 5:12-13. Gagawin po natin, pababasa po uli natin sa kanya. Ako na pong babasa, kunwari. Kung ang anak ng Diyos, 1 John chapter 5 verse 12-13. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, again, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Kung ang anak ng Diyos, Son of God, si Jesus, ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, kung wala si Jesus sa kanya, sa isang tao, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Next verse. Isinusulat ko ito, ayon kay Kristo, upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, yun po yung assurance na ibinibigay ng Diyos para po sa atin. Sa mga makakabasa po nito. Pangalawang tanong, kung ang isang tao ay kinaroroonan ng anak sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, magkakaroon siya ng Sasagot po siya, buhay na walang hanggan. Maliwanag po meron na po siyang buhay na walang hanggan. Pangatlong tanong, kung hindi nakuha ng isang tao ang anak, hindi niya tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, ano ang totoo? Anong mangyayari? Wala siyang buhay na walang hanggan. Direct po yung mga sagot kasi nasa verse po. Next question. Posible bang makatiyak? Pwede bang makatiyak tayo? O ang isang tao na meron siyang buhay na walang hanggan? Sasagot po yan ayon sa verse. Opo. Oo. Pagkatapos po ng 4 na point, isa-challenge na po natin yung tao. Okay? Sa kasunod po na paliwanag, yung pangatlong Roman numeral na meron po tayo, kung paano po natin i-challenge po sila upang tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas. Okay, sasabihin po natin, nakikita mo ba yung larawan? Yan, meron pong larawan po doon. Doon sa larawan, merong 2 daan, 2 ways, Okay, may 2 daan. So, pinapakita po nito na merong 2 paraan ng buhay, 2 paraan ng pamumuhay. Yung una ay ang paraan ng kamatayan na humahantong sa impyerno. Yun po yung paliwanag. At yung pangalawa naman ay ang daan ng buhay patungo sa langit. Lahat tayo pinanganak sa daan ng kamatayan na humahantong sa impyerno nung hindi pa po tayo born again. Tama po, Ngunit, yan ang maganda, ngunit kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo ay lumilihis mula sa kamatayan o daan ng kamatayan papunta sa buhay, at mula sa impyerno hanggang o papunta naman sa langit. Amen? Yun po yung paliwanag dun sa picture. Unang tanong, maaari mo po itong itanong, ito po ang tanong, paano natin matatanggap si Kristo bilang ating tagapagligtas? Okay, paano nga ba? Paano natin matatanggap si Kristo bilang ating tagapagligtas? Ito po ang sagot. Kailangan nating angkinin ang mga pangako. I-claim po natin yung pangako. Aangkinin po natin yung promise po ng Diyos. Ayon po sa mga talatang binanggit natin na kung tatanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. At kung tayo ay tumatawag kay Kristo upang iligtas tayo, tayo ay maliligtas. Yun po ay pangako po ng Diyos. Hindi po masisira at hindi po mabibreak yung pangako po ng Diyos. Ano pangako sa atin? Alright? Okay. Kung tatanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo ay nagiging mga anak niya. Anak ng Diyos. Kung tayo ay tumatawag kay Kristo upang iligtas tayo, tayo ay maliligtas. Napakahalagang verses po na para sa assurance of salvation. So, ganun po yun. Kung tinatanggap natin ang anak ng Diyos bilang ating tagapagligtas, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Pangalawang tanong, ang mga pangakong ito ay buod sa panalangin sa baba. May panalangin po actually po sa baba, sa ilalim ng ating Maaari mo bang basahin ito? Sasabihin natin, nang tahimik sa iyong sarili, upang makita mo kung ito ba ay may sense o may katuturan. Or else, pwede po natin gawin, repeat after me, kagaya po na ginagawa po ninyo ni Sister Lina, Sister Glenda, pag nagpapatanggap, Babasahin po nila yon o repeat after me, one phrase or one sentence at a time. Mabagal po, Tatanungin po ulit natin, may may katuturan ba yung binasa natin? May sense ba? Does it make sense? Sasabihin po nila, opo. Okay, pang-4 na tanong. Ipinapahayag ba ng panalangin na ito kung ano ang gusto mong gawin?
ng Diyos para sa'yo. Sabihin po nila, opo. O anong gusto mong gawin para sa Diyos? Okay. Doon po sa panalangin, nakasaad na po doon, ayon sa verse. Panglima, ang Diyos ay nasa silid natin ngayon at naririnig ang lahat ng ating sinasabi at iniisip kasi ang Diyos nga po ay omnipresent God. Kung sasabihin mo ito sa Diyos at pag ito ay kanyang pinakinggan at kanya naman itong pinapakinggan, ay tayo ililigtas ni Jesucristo. Ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Gusto mo bang sabihin ito ngayon sa Diyos? Okay. Alright. So, sasagot sila, opo. Okay. Ito naman po yung pang-apat na bahagi. Okay na po tayo sa section na yon. Ito po yung pang-apat na section ng ating pong topic. Paano magbigay ng assurance of salvation? Paano ibibigay yung kasiguraduhan ng kaligtasan? Una, tatanungin po natin sila. O i-ask po natin sila. Pwede mo bang basahin? Maaari mo bang basahin ang Roma 10:13? Babasahin ko po. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, tumatawag ka ba kay Kristo upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan at sa lawa ng apoy? At upang daling ka sa langit kapag namatay ka? At bibigyan ka ng kaloob na buhay na walang hanggan? Sasagot po sila, opo. Oo. Naging tapat ka ba? Opo. Kung gayon, anong sinasabi ng Diyos na ngayon, na ikaw ay ligtas? Naligtas mula saan? Mula sa ano? Mga kasalanan at sa lawa ng apoy. 6 na tanong. Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit? Sapagkat tumatawag ako kay Kristo para iligtas ako at sinasabi ng Diyos na ako ay ligtas. Sino po nagsabi na tayo ligtas? Mismo ay ang Diyos. 8 tanong. Totoo ba ang salita ng Diyos? Opo. Sasabihin nila, ano po? Kung gayon, makakatiyak tayo sa langit, hindi ba? Alright? So ngayon, ang kasunod pong gagawin, ipababasa niyo po yung John 1:12. Actually, nasa baba na po yun, Okay, pakibasa nga, kumbaga, halimbawa po yung John 1:12. Okay, pinasa na, kunwari. Ngayon, tinatanggap mo ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Opo. 3 tanong, ano ang sinasabi ng Diyos na ikaw, na sa iyo ngayon? Isa ng anak ng Diyos. For those who believe and accept the Lord Jesus will have the right to become the children of God. Tama po ba? John 1:12. Sa mga nagsisampalataya, nagsitanggap ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Okay. Dagdag na paliwanag. Okay, ikaw ay nasa pamilya na ng Diyos. Bukod sa ikay anak ng Diyos, ikaw ay nasa pamilya na ng Diyos. Ang Diyos na ngayon, ang Diyos natin ngayon, ang Diyos nating Ama na nasa langit, at ikaw ay kanyang anak. Maaari mo na siyang tawagin ang Diyos bilang again yung ating mahal na Ama sa langit. Ito ay tinatawag din tayo ngayon born again. Okay, ngayon meron ka ng ikalawang kaarawan or second birth. Okay, pang-apat na tanong, gusto mo bang isulat ang petsa ngayon at sa ibaba ng pahina? Meron po doon sign and date. Pwede po nilang lagyan ng signature or date, dahil tinanggap po nila si Lord. Okay, maaaring mo ngayon basahin ang talata mula sa 1 John 5:12-13. Sinasabi po doon na kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pangalawang tanong, tinanggap mo ba si Jesucristo na anak bilang Jesucristo, anak ng Diyos, bilang iyong tagapagligtas? Opo. Dahil nasa iyo na ngayon ang anak, anong meron ka rin? Buhay na walang hanggan. Pang-apat na tanong, kung mamamatay ka ngayong gabi, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit? Dahil meron akong Kristo bilang aking tagapagligtas. Sigurado ka bang may buhay na walang hanggan? Sasabihin niya, oo. Ang tanong ay bakit? Dahil sinabi ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan.
Ang Diyos po ang nagsabi. Okay. Next passage sa John 5:24. Ito, babasahin ko po, no? Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, napakaganda po ng pangako ng Diyos, hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula saan? Sa kamatayan. Okay, ito po yung tanong. Ano ang 3 bagay na mayroon ka ngayon? Ayon sa talata ng John 5:24. Una, buhay na walang hanggan. Pangalawa, hindi nahahatulan sa lawa ng apoy. Pangatlo, naipasa na mula sa kamatayan, naipasa ka na. Kumbaga, yung kaligtasan nandun, naipasa mula sa kamatayan patungo saan? Sa buhay. Alright? Unang tanong, posible bang mawalan ng buhay na walang hanggan? Sa John 10:28, babasahin po natin. Ito pong sinabi ni Lord. Panghawakan po natin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Napakaliwanag po ng verse. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Pangatlong tanong, anong ibig sabihin ng hindi mamamatay? Ibig sabihin po noon ay hindi mawawala ang buhay na walang hanggan. Subalit, maaaring mawala ng gantimpala kapag nagdi-disobey. Kaya pagka sumusuway at hindi sumusunod sa Diyos, o kapag nagpapatuloy sa mali, maaaring hindi nga tunay na born again, ano po? Kaya hindi tunay na ligtas. May mga ganun po, ano. Okay, sa Roma, okay. Next passage, Roma 10:9. Ito po yung pagsubok na upang patunayan kung ikaw nga ay tunay na ligtas. Roma 10:9. Kung ipahahayag ng iyong bibig, ng iyong labi na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Ano pong sabi? Maliligtas ka. So may dalawang kondisyon para malaman po natin kung totoo ang kaligtasan nasa atin. Ito po yung una. Una, sinasabi mo sa akin na naniniwala ka na binuhay ng Diyos si Kristo mula sa mga patay. Tama? Totoo. Sasagot po sila, opo. Pangalawa, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataong ipagtapat o ikumpisal sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo. Nangahulugan ito na kung maaari mong sabihin sa isang tao lamang, sabihin natin na natanggap ko na ang Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas. So nangahulugan nga na ito'y naging tapat ka noong tumawag ka kay Kristo para iligtas ka. So, ibig sabihin, pag ibinabahagi rin po natin si Lord sa iba. Ngayon ang tanong, gusto mo bang sabihin sa akin o sa isa pang kaibigan, kakilala, kamag-anak, mahal sa buhay, na tinanggap mo rin si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Gusto mo bang sabihin sa kanila na meron kang buhay na walang hanggan? Maaaring sabihin nila, opo. Okay, pagkatapos ay sasabihin sa kanya, o maaaring nilang sabihin sa iba. Okay, sa pangalawang tanong, alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, sa akin. Ngunit hindi natin alam ang lahat tungkol sa Diyos. Sapagkat sinabi nga po ng Bible na may mga bagay na nananatiling lihim para sa Diyos lamang at may mga bagay naman na talagang ibinigay na, inireveal na sa atin ng Diyos through the Bible. Okay, ang tanong ito, since alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo at sa akin, ngunit hindi natin alam ang lahat tungkol sa Diyos, ngayon ang tanong, paano kaya tayo magkakaroon ng mas maraming kaalaman o maaari tayong maraming matutunan tungkol sa Diyos? Ang sagot, natin po sa track, sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. Paraan po yun para madagdagan po at mag-gain, mag-grow yung wisdom and knowledge po natin from God. Yun po yung una sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. Pangatlo, okay, sabi pa po is simula sa aklat ni Juan hanggang kay Mateo. And then ito pa yung isang paraan, pagpunta sa church, sa simbahan, o sa pamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-aaral sa Bible, ng sama-sama, Bible study, nakasama ang iba pang mga anak ng Diyos. Yun po yung ilan sa maaari po natin i-suggest. Gusto mo bang makasama o sumama sa isang fellowship? Kunwari, ini-invite na po natin siya. Mga ilang oras ngayong darating na linggo kung kailanman. Tapos sasabihin po natin kung saan at kung anong oras. Okay.
Pang-apat na tanong, sino ang kakilala mo na gusto mong makitang ligtas o naligtas? Sino pa ang gusto mo nakakilala mong ligtas din, ano? Okay. So, anong gagawin? Ngayon, kailangan natin silang makita upang sabihin sa kanila. So, invite tayo ngayon, ano? Upang, again, kailangan natin sila makita upang sabihin sa kanila kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahaba po yung steps, pero ang point po doon, may guide po ba? Naintindihan niyo po? So I hope meron po kayong na-pick up na isang paraan o mga paraan kung paano po natin i-share itong bagay na ito, yung assurance of salvation, ano? So, yan, hanggang doon na lang po mga kapatid. O kung may question po kayo, pwede po kayo magtanong. So, yung guide po ay isesend ko po sa inyo. Pwede nyo pong pag-aralan. Alam nyo po, sa totoo lang, maganda po ito yung ma-practice. Kunwari, si Brother Christian, Brother Irodel, kayong dalawa. Papracticein nyo po yun. Gagamitin nyo po yung track. Then, pagka lumabas na tayo, at least, hawak nyo si track, ibinigay nyo doon sa tao, alam nyo yung sasabihin. Nagagas nyo po. So, ang tawag po doon is one-on-one evangelism. Pag naman sa school, maganda rin po yun, kung mabibigyan po natin. Kasi, hawak po nila si track, mababasa po nila doon, at the same time, pinapaliwanag po natin. Nga lang, mas magiging effective po yun, kung, alam nyo po yun, pag binasa po natin yung guide, at na-practice po natin, kunwari, mga ilang beses, mahal natin sa buhay, sa partner po natin sa church, yung ating pong kaibigan, pwede po nating i-practice po ba? Para pagharap na po natin sa kanila, well-equipped na po tayo. Amen.